Hey guys! Welcome to my channel. So, pag-usapan natin yung Greenland. Okay? So, a few months ago, no, narinig ko na gustong bilhin or kunin ni Trump ang Greenland. Akala ko, tinotroll niya lang yung mga haters or yung may mga TDS para lalong manggalaite. And I realize, no, may value pala talaga ang Greenland. Napakalaking value. Hindi lang pera, ano pa, strategy and pathway through navigation do sa area na yan. So, anyway, kumuha ko ng mga clips. Hopefully, ma-enjoy nyo, pero tawag dito, ma-entertain din kayo. So, ito yung comedian. May sumigaw na ano. Should we sell it? Well, you've got the alternative is they take it. Yeah, so kung ayaw nila ibenta, kukunin ng US. Kukunin ng US ang Greenland. And based on my research, no, ang Greenland pala walang military. Ayan, no, walang military ang Greenland. No? Greenland does not have its own independent military, defense and foreign affairs. Kaya, yan similar with gun ownership, kung ayaw nyo may-ari ng barel, aasa kayo sa ibang may barel. Like, asa kayo sa police na darating pag kailangan nyo yung tulong. Similar with Greenland, wala silang military, umaasa sila sa Denmark for protection. Okay? So, balik tayo dito sa comedian nito. Si Jimmy Carr. So, may sumigaw, should we sell Greenland? So, kung ayaw nyo daw ibenta, yeah, they will take it. I mean, no offense to your fine military. Wala silang military. wala silang military. No? So, sabihin, hindi sila nag-invest sa military. Okay, why don't we just have a quick game? I'm just going to ask a question. Okay, ito. Although this is a joke, pero totoo to eh. Hands up, who has a military where they can't even afford blanks, they've just got to say bang. That's it. Greenland yon. Kasi wala talaga sila military. Meron sila mga police, pero military, umaasa sila sa protection ng Denmark and NATO. Yeah, it's you, isn't it? It's fucking you. Bang. Yeah, Greenland's got. Well, you sold them the American Virgin Islands, right? Oh, sa kanila pala yan, no? Yung Virgin Island, binenta sa US yun eh. You sold them that, and what'd you get for that? How much? 25 million for the British Virgin Islands. Okay, who's the negotiating team? What? Mababa. We didn't put the fucking autistic boy in the case, did we? What? Wala siya magagawa So, kasi. They have no choice. When was this? Was it 100 years ago? Even fucking 25 million is. Mababa You masyado. had a holiday home, and you fucking sold it. What, sorry? You used the same tactics back then. There was a Trump back then. There was a Trump back then. The same tactics. The pressure to either sell it or they would take it. Sell it or they would take it. Okay, well, fucking sell it. Sell it. Wala siya Have magagawa. you learned nothing? Yun. So, yun nga guys, no? Kung gustong kunin ni Trump or ng US ang Greenland, wala sila magagawa. Wala sila military. Asa sila sa Denmark. Denmark naman, alay ng US. Kung papalag ba Denmark? I don't think so. And yung NATO nga, nagngangaw ngayon, umiiyak. Pag umalis daw ang US sa NATO, magko-collapse daw ang NATO. So, shout out sa mga taga Europe. Paano niyo pagtatanggol ang sarili niyo against Russia kung walang NATO, 'di ba? So, ayan, nag-research ako ng konti, ano pa. Okay, so bakit gustong kunin ni Trump or ng US ang Greenland? Meron tinatawag na Monroe Doctrine, 1823 daw yan, no? So, alam sabihin, European powers, according to Monroe, were obligated to respect the Western Hemispheres as the United States' sphere of interest. Yung Western Hemisphere.
President James Monroe's 1823 annual message to Congress contained the Monroe Doctrine, which warned European powers not to interfere in the affairs of the Western Hemisphere. Okay, to simplify, meron dito maganda yung simplification sa bata. Saan na yan? Does the Monroe... Monroe Doctrine... saan na ba yan? Naano ko kanina eh. Monroe, what is the simple terms? Trump administration to assert American dominance. Hindi yan ang simple term. Ito. Yan. In simple terms, the United States will not permit any European nation to extend its holdings or use armed force on the two American continents. Doon sa north. So, mapa. Andito yung Greenland, no? Ito ang United States, ito ang Canada, ito yung Nuuk in UK, ano yan, base yata yan. Yung lugar yan, tapos pero may base. This is Iceland. So, sabi nila yung Greenland daw, mas malapit pa sa New York as compared sa Copenhagen eh. Yung capital ng Denmark. Yan ito yung research niya. Mas malapit pa to sa New York. Kaya nga nagtataka, bakit hindi natin kinuha yan dati pa? Okay, ito yung Arctic Ocean. Ito ang Russia. So, strategically guys kasi, ito na lang, usap na lang tayo, simple terms. Itong Russia, tignan nyo, mayroong body of water na nagsiseparate sa Greenland and Denmark. Yan, tubig, Arctic Ocean. Imagine niyo pag kinuha ng Russia ang Greenland at tumawid sila dyan sa tubig na yan, kapitbahay na, sayang hindi ko nakita, ay nako, maganda yung video kanina eh, sayang pala, sorry, maganda hanapin yun, teka lang, nawala kasi, Trump said, tingnan ko nga kung mahanap natin. No? Imagine nyo, pag tumawid, nakuha ng Russia yung Greenland. Ito. Yeah, China pala. Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland. And I am not going to let that happen. Yeah, hindi niya papayagan yan. Kasi imagine nyo, ito yung Greenland, ito yung Russia. Pag kinuha niya yan, tumawid na yung Russia. Tumawid na, andito na. Canada na yung katabi. No? Delikado na masyado. Masyado na malapit para sa mga ballistic missiles. And, yun nga, based on my research also, dahil nung unang panahon, I think pangatlo na si Trump na presidente na nagtangkang bilhin ng Greenland. Nung unang dalawang presidente, since hindi nabili ang Greenland, naipag-deal na lang sa Denmark ang US at nagtayo ng ng mga bases for early warning detection ng mga ballistic missiles. So, meaning kung may mga missiles na manggagaling Russia at tatawid ng Arctic Ocean, madedetect agad dito pa lang sa Greenland. So imagine nyo, military strategy yan. Tama nga naman, it makes sense kung nakatira ka sa United States or Canada. Siyempre, damay ka na pag Canada, safe ka na. So dati kasi ang threat kasi Russia, di ba? Anyway, threat pa rin naman ngayon ng Russia. Pero ngayon magkasama na sila, Russia and China. So imagine niyo yung location ng Greenland. Dadaan muna, madedetect muna sa Greenland bago bumagsak ang mga missile sa United States. So hindi papayagan ni Trump na maging Russian territory tong Greenland. Imagine niyo, mas malaking sakit daw ng ulo, mas maraming dugo dadanak pagka sinakop to ng Russia at
nagtangkang palayasin. Paano mo palalayasin yung Russia? Di World War III na yan. So, mas malaking gulo yan, guys. And, etong video na to, i-research nyo na lang, oh. Ang ganda nitong video na to, talaga na-amaze ako. Kasi kompleto eh. Why the US wants to buy Greenland. It's not a joke. Very comprehensive, 27 minutes. of the United States. Ano sinasabi niya, no? Nung finload yung idea, pinagtatawanan daw si Trump. Pero hindi si Trump ang unang nag-suggest. You're sitting in the Oval Office. Yeah, hindi si Trump ang nag-suggest na ano. Pag tinignan niyo yung mapa, tignan niyo yung location ng Greenland, 'di ba? Strategically located. And magkukwento na hindi natin panonoorin yan in 27 minutes, no? So, pero ayan, hanapin niyo, yun naman yung title, no? Why the US wants to buy Greenland is not a joke. Chill financial historian Econopoint. Okay? So, location, natutunaw daw ang glacier, yung ice, magkakaroon dyan ng daanan ng mga ship, no? Highway dyan sa Arctic. Kung sino makakontrol dyan, syempre, magkocontrol ng military and pera. Lahat ng dadaan na dyan na barko, may toll, 'di ba? So, importanteng mauna ka dyan. Tapos, merong minerals dyan na mga rare earth. Rare earth magnet, mga ganon, neodyne magnets. Ginagamit pala yun sa mga missiles at saka sa mga electronics. Yung China, guys, bumili na ng rights para imina yon. So, imagine nyo, secretly or dahan-dahan daw ginagapang na ng China yung Greenland. Kaya pala, iba na yung tono ni Trump ngayon. Talaga seryoso siya. Sabi niya, kung hindi nyo ibibenta yan, kukunin namin yan. Di ba? Kasi andyan na pala yung China. Andyan na yung China. And meron akong dito, no? May isa pa akong natutunan dito. Pag pinanood nyo, yung Denmark may ginawa rin pala sa mga taga-Greenland. Greenland is not Denmark, no? Greenland lang ang humahawak nagpoprotekta sa Denmark lang ang humahawak sa kanila, pero hindi sila isang lahi. Actually, may ginawa ang Denmark na masama sa mga taga-Greenland. Kumuha sila ng mga bata, inalis nila sa mga magulang nila, tapos nire-educate nila, inalis nila yung culture, kinalimutan yung language. Pagbalik nila sa Greenland, na-alienate na sila, ibang foreigner na sila. And doon, nagsimula na yung, na-fracture na yung relationship sa pamilya. Madami pala nagsusuicide dyan sa Greenland. Marami nagsusuicide, no? Maliban sa weather, sa dilim, Harry or Truman, ayan. Trenches. It will be fought in the sky with bombers flying over. Yan, very educational tong video. Yan, nag-offer siya sa Denmark, $100 million in gold. Okay? Hindi kinagat ng Denmark. Pero, sabi, total, ayun yung ibenta, maglagay na lang kami ng base. Pero, serious na usapan na to, guys, kasi, for the first time yata, nag-open na ng embassy ang US dyan sa Greenland. So, I feel kukunin na talaga ng US yan. By hook or by crook. Sabi niyo, sama pala ng US. Paano pag Kaya nga, yung Monroe Doctrine, di ba? Pag hindi ginawa ng US, kukunin na ng China yan, tsaka ng Russia. So, mas gusto niyo na China at Russia ang magpapatakbo ng Greenland. Mapapatakbo nila yung Arctic highway na yan. Daanan ng mga barko, at yung missile nila, maglalagay sila dyan, kapitbahay na ng Canada, yung ba ang gusto nyo? Hindi papayag si Trump. Hindi papayag ang America in general. Masyadong delikado yun. Similar with Russia and Ukraine, na yung Ukraine gustong mag-NATO, mag-member ng NATO. Sabi ni Putin, hindi ako papayag na maglagay kayo ng missile sa backyard ko. Diba? Dahil magkatabi na lang sila Kaya nagkagera. Kaya ito, maganda tong approach kasi ni Trump. Gusto niya makipag-deal, no? Okay, sige, bibili namin yan. Hanggat maaga pa. Otherwise, kukunin namin yan. Diba? Yan, may choke point daw yan. Yan, so, yan, daanan din ng mga submarines. So, pag imagine niyo,
binabantayan ng NATO yung lugar na yan. Ayan, example, ito, binabantayan ng NATO yan. Daanan niya ng mga submarines, minomonitor ng NATO. So imagine niyo pag kinuha ng Russia tong kabilang side, hindi na nila mababantayan tong daanan na to, 'di ba? Ganyan ang illustration. Ito, example, kung kinuha ng Russia tong side na to, ito, side ng ay hindi na nila mababantayan to. Yung Russia or China, dadaan na yan, wala na kayong control dyan. No? So, very strategic pala talaga ng Greenland. Okay? The Juk Gap, ang tawag nila, JUK. Juk Gap yan eh. Anyway, ano pa ba yung mga share ko? Ang dami akong natutunan dito sa video na to, no? Yung sa culture ng Greenland, nawawala na daw yung mga aso dyan, yung mga sled dogs. Wala eh. Ang population nila 57,000 people, no? Na parang maraming nagpa-promise sa kanila ng tulong. I think in Denmark binibigyan sila ng 500 million every year, no? Para kontrolado sila ng Denmark. Pero yung 50 to 60% ng taga Greenland gusto na maging independent, humiwalay sa Denmark. Kaso hindi naman kayang maging independent. So pag binitiwan sila ng Denmark, di ibang country ang mag-step in. Number 1 na dyan, China. Sasabihin ng China, kaya namin bigyan kayo 500 million a month, a year. Kaya namin yan. Basta sa amin kayo. Nako. Kaya hindi papayag nga si Trump. Okay? So, yun guys. Hindi yan basta power trip na, kontrabida yan si Trump, imperialist yan. May reason behind. I advise panoorin nyo tong YouTube video na to kasi No in-explain niya. negotiation delays for missile tracking upgrades. It becomes sovereign territory, a permanently hardened forward defense. Yeah, maglalagay ng mga missiles dyan, maglalagay ng mga tracking stations. Delikado, matawag dito, magiging vulnerable kasi ang US pag na-acquire ng ng Russia. So, that's it guys, no? Di natin alam kung kailan kukunin pero feeling ko malapit na. Malapit nang kunin ng US ang Greenland. By hook or by crook. Kasi hindi nire-report, gumagapang na pala yung China. Nandiyan na pala. Gusto nang i-process yung mga rare earth materials dyan. And then syempre, kaya ng control. I think 80 to 90% ng rare earth, China ang nagpa-process. So, delikado yon para sa military-industrial complex. And, syempre, kung sila nagpa-process, magkakaroon silang pera, yung influence nila dyan, kaya nilang kontrolin yung area na yan. Damay na yung navigation at saka yung military aspect of it. No? So, that's it guys. I advise you to watch this, documentary na rin yan, no? And fully research yung penreseña kasi very comprehensive. Pero abangan nyo guys, Greenland magiging part ng US yan, one way or the other. So similar with other US territories na inacquire. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.